Nagulat ang opisina ng presidente ng Ukraine sa balitang aktibong nagtatayo ng mga kalsada at naglalagay ng mga posisyon ng artilleriya ang rehimen ni Lukashenko sa mga hanggahang rehiyon ng Belarus para paputukan ang Ukraine. Nagpahayag si Presidente Volodymyr Zelensky ng Ukraina matapos ang ulat ni punong komandante Oleksandr Syrskyi ng Sandatahang Lakas ng Ukraina. Nagbabala na ang intelihensya ng Ukraine kay Lukashenko na magiging lehitimong target siya ng militar. Ayon sa Institute for the Study of War, ginagamit ng Kremlin ang Belarus para maganda ng digmaan laban sa mga bansa sa Baltics. Lalo itong naging mahalaga dahil mismong dating ministro ng depensa ng Rusya na si Sergei Shoigu ay nagbanta ng digmaan sa mga bansa sa Baltics at Finland at nagpadala ng ganitong kahilingan sa UN para sa paggamit ng Artikulo 51 ng Charter ng UN kung saan nakasaad ang karapatan sa sariling depensa. Dapat ding tandaan na sa nakaraang 2 linggo, 2 beses nang sinabi ni Diktador Lukashenko na inihahanda niya ang bansa para sa digmaan at nanawagan na mobilisahin ang lahat ng puwersa ng bansa para sa mga operasyong militar. Kaya ano nga ba ang nangyayari at dapat ba tayong mag-alala na baka muling madamay ang Belarus sa digmaan laban sa Ukraine? Yan ang lahat ng tatalakayin natin ngayon at Поговорим. ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, pakilik muna ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ang link. Kaya, sa mga hanggang rehiyon ng Belarus, may pag-unlad at pagtatayo ng mga kalsadang papunta sa Ukraine at inaayos din ang mga posisyon ng artilyerya na nakatutok sa atin. Sinusubukan na naman ng Russia na isali ang Belarus sa kanilang digmaan. Sinabi ito ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine matapos makipagpulong kay punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na si Oleksandr Syrskyi. Inatasan agad ni Zelensky na iparating sa mga kaukulang daan ng komunikasyon ang babala sa pamunuan ng Belarus tungkol sa kahandaan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang lupa at kasarinlan. Ayon kay Zelensky, nagulat si punong komandante Oleksandr Syrskyi tungkol sa sitwasyon sa frente. Una, tungkol sa harapan. Salamat sa lahat ng unit na nananatili sa posisyon at pumipigil sa pagsalakay ng Russia. Sa Abril, patuloy ang mabilis ang pagpuksa sa mga mananakop. Hindi pa rin nakakakuha ng inisyatiba ang Russia sa harapan na mahalaga. Nakikita ang pagtatangka ng mga mananakop na muling ayusin ang kanilang puwersa marahil para punan ang kakulangan sa tao. Dahil dito, mas nagiging malinaw kung bakit pinalakas ang aktibidad ng mga armadong puwersa sa teritoryo ng Belarus. Paalala, kamakailan nagsagawa si Lukashenko ng pagsusuri sa kahandaan ng hukbong sandatahan ng Belarus. Ngayon, ito ang mahalagang bahagi ng pahayag ni Zelensky. Batay sa aming intelihensya, may pag-unlad ng mga kalsada at ayos ng posisyon ng artilyeriya malapit sa hangganan ng Belarus patungong Ukraine. Naniniwala kami na muling susubukan ng Russia na isali ang Belarus sa digmaan. Inatasan ko ang mga kaukulang kanal. Nabalaan ang de facto na pamunuan ng Belarus sa kahandaan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang lupa at kalayaan. Ang mga nangyari kamakailan sa Venezuela ay babala sa pamunuan ng Belarus na huwag magkamali. Ibig sabihin, ito ay isang pahiwatig na kung madamay ang Belarus sa digmaan, dapat mag-ingat si Lukashenko para sa kanyang kaligtasan dahil magiging tunay siyang target ng militar at maaring matulad sa sinapit ni Nicolas Maduro. Mahalagang tandaan na si Lukashenko ay aktibong nagsasalita ngayon tungkol sa paghahanda sa digmaan. Si Lukashenko, sa isang pagpupulong tungkol sa resulta ng komprehensibong pagsusuri ng Sandatahang Lakas ng bansa noong Abril 1, ay nagsabi na naghahanda ang Belarus para sa digmaan at binigyang diin na hindi maaaring magkaroon ng panahon ng kapayapaan. Tinawag ng diktador ng Belarus ang pagsusuri bilang pinakamalaki at pinakamahigpit kailanman. Noong panahong iyon, inilagay ang mga unit ng militar sa kondisyong halos katulad ng totoong labanan. Susunod, paumanhin po, magbibigay ako ng sipi mula sa diktador na si Lukashenko. Naghanda kami sa digmaan, kaya nilika at pinananatili ang Sandatahang Lakas at naglalaan ng pondo ang bayan para rito. Kung sakaling may magpasya na makipag-usap sa amin at itutok sa amin ang kanilang mga baril, sasagot kami. Yan ang pinaghahandaan namin. Kung may digmaan, kayang pataasin ng Belarus ang bilang ng mga sundalo hanggang 250,000.
Ang antas ng mga gawain at bilis ng kanilang pagtupad sa panahon ng pagsusuri ay dulot ng seryosidad ng kalagayang geopolitikal, mga kaganapan at banta mula sa labas. Sa узким границам. Sa ganitong konteksto, noong Marso 26 nilagdaan ni Lukashenko at pinuno ng Hilagang Korea Kim Jong-un sa Pyongyang ang kasunduan sa pagkakaibigan at kooperasyon ng kanilang mga bansa. Mula rin sa pahayag ng press service ni Lukashenko, lumalabas na ipinahayag ni Kim Jong-un, pinuno ng Hilagang Korea, ang pakikiisa at buong suporta sa Belarus at sinabi at quote na siya ay laban sa ilegal na panggigipit ng kanluran sa Minsk. Bukod pa rito, sinabi ni Lukashenko na ang pamahalaan ng Belarus at ng Hilagang Korea at quote ay may parehong pananaw sa mga isyung pandaigdig. At mahalagang tandaan dito na parehong Hilagang Korea at Belarus ay nagbibigay ng malaking suporta sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Nagpapadala ang Pyongyang ng bala sa Russia. И северокорейских военнослужащих. At noong Pebrero 2022, ibinigay ng Minsk sa Moscow ang teritoryo ng Belarus bilang base para sa malawakang pananakop sa Ukraine at pumayag na maglagay ng mga taktikal na sandatang nuklear ng Russia sa kanilang teritoryo. At kaugnay nito, nung simula pa lang ng taong ito, isinulat ng Institute for the Study of War na mas aktibo ng ginagamit ng Russia ang teritoryo ng Belarus bilang lugar kung saan isinasagawa ng Moscow ang kanilang mga operasyon. Mga operasyong pang-impormasyon at psikolohikal laban sa mga bansa ng NATO. Ayon sa pagsusuri ng mga analyst ng Institute, ang regular na pagpasok ng mga drone o lobo sa himpapawid ng Poland at Lithuania mula sa teritoryo ng Belarus ay bahagi ng tinatawag na yugtong zero ng posibleng labanan. At narito ang isang sipi. Naniniwala ang Institute ng Pag-aaral ng Digmaan na de facto nang inianeksa ng Russia ang Belarus at ginagamit ito para makapasok sa himpapawid ng Poland at Lithuania. Sa Yugtong Zero, ang yugtong pang-impormasyon at psikolohikal, nililika ang mga kondisyon para sa paghahanda sa posibleng digmaan ng NATO at Russia sa hinaharap. Mahalaga ang paglilinaw na ito habang nitong mga nakaraang linggo ay aktibong nagpapalaganap ang Kremlin ng impormasyon bilang paghahanda sa posibleng pag-atake sa mga bansang Baltic. Tinalakay ko ito sa nakaraang episode. Puntahan at panurin ang channel na ito. Pero gusto rin ng Kremlin na lumika agad. Ilang mga punto ng tensyon sa teritoryo ng Belarus para lahat ng kapitbahay ng Belarus ay mapilitang laging maging alerto. Ipinapalagay na rin dito na isinagawa ang pagsusuri sa hukbong Belarus upang, kung kinakailangan, maipadala ang mga Belarusian sa digmaan laban sa Ukraine. Hindi kailangang mula sa teritoryo nila, kahit saan sa frontline pwede. Nagkaproblema ang mga Ruso sa kanilang tauhan. At nitong ika-14 ng Abril, muling inulit ni Lukashenko na ang bansa ay naghahanda para sa digmaan. Inatasan niya sa mga opisyal na magbubilisa para malampasan ang mahihirap na panahong ito. Tatapusin ko ang episode gamit ang sipi mula kay Diktador Lukashenko. Kailangan nating magmobilisa ngayon para malampasan ang mga mahihirap na panahong ito. Bukod na rito, hindi malinaw ang mga panahong ito. Bilang presidente, hindi ko alam kung paano ko kayo ihahanda. Basta nagtatrabaho tayo para mabuhay. Yan ang tanging panawagan. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Hindi lang basta makaligtas, kundi para mabuhay talaga. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod. At kung ano ang gagawin ng mga makapangyarihan sa mundo. Ilalagay ko rito ang 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at komento sa ibaba ng episode. At kung nais ninyong suportahan ang trabaho ng channel na ito, maaari ninyo itong gawin gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa inyong mga donasyon. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.